Ayan, hello po. Narinig po ako. Good evening po sa lahat. Isang pagpalang araw po sa bawat isa. At hopefully ay ayos po ang inyong naging araw. At ngayon, sa ating Bible study po, and papatuloy po tayo sa ating Bible study series na You Can Change. At nasa pangalawang gabi na po tayo, pangalawang ng ating Bible study series. So ngayong gabi, tatalakayin po natin ang last time natalakay natin what would you like to change? At ngayong gabi naman ay tatalakayin natin kasama ang ating Ate Charlene na mauuna sa atin para sa ating Bible study series na ito. Why would you like to change? Okay? At sa pagsisimula po natin ngayong gabi na ito ay okay lang po ba na imbitahan niyo po si Tito Celso para sa ating pong opening prayer. Hello po, Tito Celso. Sige, manalangin tayo. Yeah. Ama namin Diyos na nasa langit, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin yung aming pag-aaral ngayon at ipahintulot niyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng araling ito ay mabago ang mga dapat pang tapyasin sa aming buhay bilang mananampalataya. Gabayan po niyo ang bawat isang mag-aaral, ganon din ang mangaral. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you po, Tito Celso. At binibigay ko na po ang ating stage kay Ate Charlene. Ate Charlene? And nakikita po yung screen, kuya. Oo, nakikita siya. Okay po, sige po. So ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa atin pong Bible study na may title po na You Can Change. So nasa pangalawang chapter po tayo na book po na atin pong pinag-aaralan ngayon. So ayun po ulit yung title ng book po natin na sinusundan, which is yung You Can Change. So nandun pa rin po tayo sa question na atin pong inaaral. Why would you like to change? So, iikot yung po yung pag-aaralan po natin ngayon dito sa question po na why would you like to change? Pasensya na po dahil wala po si Kuya Mark ay nag-ask na lang din po ako ng insights ni Kuya Mark about po dito sa book po na atin pong pinag-aaralan. So, bilang pa-introduction po, nagtanong po ako sa 4 na tao ng question na ito. Why would you like to change? So, random na mga tao po itong tinanong ko. Meron pong mga estudyante, meron pong graduate na, meron pong nasa field ng work, may Christian, and hindi pa po mananampalataya. So, ito po yung una kong tinanong. Wait lang po. Ayan. Sabi ko po dun sa una kong tinanong, why would you like to change? Tapos ang reply niya po sa akin, kung may babaguhin man ako, siguro yung mga kahinaan ko na kailangan i-improve para maging better person. Pangalawa naman po, gusto ko pong magbago to be more like Christ, Ate Cha. Kasi po, tingin ko ay sobrang useless po ng ginawa sa akin ni Kristo. Hindi ko po ninanais na magbago kung patuloy pa rin po ako sa pagsunod sa makamundo. Makasalanan po ako, excuse me po. At isa pong encouragement para sa akin na patuloy na pagbabago sa Lord. Isa pa po pala, gusto ko po na magbago para makita rin po ng family ko kung paano pong kumilos at kumikilos ang Diyos sa pamumuhay po na mayroon ako. Upang sa gayon ay makakilala rin po sila sa Panginoon. Pangatlo pong tinanong ko, ito po yung sagot niya. I want to change to see how far my decision would take me. So, medyo English po yung sinagot sa akin dito. I want to change hobbies kasi baka kaya di ko magawa ito, mag-success dito. And minsan, gusto ko lang talaga maranasan. I want to change my physical appearance kasi disappointed ako na iba yung nakikita ko sa salamin. So gusto kong makita sa salamin. I want to change our life kasi alam kong malaki yung pangarap ko sa pamilya ko. I want to change every day to live with no regrets someday. And last po,
Tinanong ko, sabi niya po, kaya lang naman tayo napupush na magbago kasi we don't want to suffer again from the mistake that we did from the past. Ayaw natin na maulit yung mga traumas na pinagdaraanan and consequences from those immaturity and bold actions. In short, for our own sake, for us to be a better person and not just ourselves, pero para na din sa nasa paligid natin. So kung makikita po natin, yung sagot po ng mga tao ko pong tinanong, sila pong apat, ay meron pong similarities. Ano po ba yung similarities na makikita natin? Una, para sa sarili nila, and then pangalawa, para sa mga taong nakapaligid sa kanila. So yun po yung similarities ng sagot nitong apat na taong tinanong ko. Pero makikita po natin dito sa book natin pong pag-aaralan. Meron pa pong 3 possible na answers na halos meron din pong 2 na similarities doon sa apat na taong tinanong ko. Una po, kaya gusto nating magbago. Una, to prove myself to God. Pangalawa, to prove myself to other people. And pangatlo, to prove myself to myself. So, yun po yung tatlong pag-aaralan po natin ngayon na iba po pong possible questions or possible answers tungkol do sa question na why would you like to change? Una po, to prove myself to God. So, sabi po dito, you may want to change so God will be impressed with you or bless you in some other way or save you. Dito po sa part po na ito, gusto natin na magkaroon ng pagbabago sa life natin para magmalaki or may point na para ma-impress or makapagmalaki tayo sa Panginoon. Para bigyan niya tayo ng mga blessing na nais natin. So, para maligtas din tayo. So, yun po yung pangalawa, bless and to save. So, gusto nating ma-prove sa Panginoon, gusto nating magbago kasi gusto nating ma-bless or gusto nating ma-save tayo. Wait lang po. Ay, nalipat po yung PowerPoint ko, kuya. Ayan. So, sabi pa po dito, ang gusto natin ay mamangha ang Diyos sa kung ano ang ginagawa natin. So, ito yung point po na para mag-benefits tayo or para ma-prove natin yung sarili natin sa Panginoon. Gusto natin siyang mamangha sa mga bagay na ginagawa natin. Ang gusto natin ay mamangha ang Diyos sa kung ano yung mga ginagawa natin. Maraming bagay o maraming area po yung mga bagay na ginagawa natin. And yung pinaka-point po doon na nagiging way ng pagkakasala ay gusto nating mamangha yung Lord sa kung ano yung ginagawa natin. Ano po ba yung mga ginagawa natin ngayon? So, hindi ko na po elaborate, pero ang pinaka-point po is yung mga good works or yung mabubuting gawa, which is sobrang laking impluensya na to sa mga ibang tao na hindi po talaga alam or hindi pa po nila lubos na nakikilala yung Panginoon. Dahil ang nagiging point po ay para maligtas ang isang tao, para ma-prove nila yung sarili nila sa Panginoon, kailangan nilang gumawa ng mabuting gawa. Kailangan nilang gumawa ng mabuti sa ibang tao. Pero sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, Kuya Aaron, pwede po bang pabasa? Ayun. Ito. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. So, ayun po. Yung mga bagay na ginagawa natin, kung ano man po yung mga bagay na yon sa sarili natin, nalalaman man ng ibang tao or hindi, wala po yung mabuting maidudulot kung tingin natin ayun yung magiging way ng kaligtasan natin. Tandaan po natin na yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun yung nagbubunga yon ng mabubuting gawa natin. At hindi yung mabuting gawa itself lang yung makakapagligtas sa atin, which is yun po yung nagiging false teaching ng iba pong mga relihiyon na atin din pong alam. Sabi din po dito, many people think that good people go to heaven. Yun nga po yung sinasabi ko na malaking pagkakamali. So if you want to go to heaven, then you need to be good. So mali po yung pananaw na ito na malinaw din pong sinabi kanina sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. So yung isa pa po na nagiging maling pananaw din is yung motivation. Our motivation for doing good is rooted in our desire of beneficial purposes. So,
kapag gumagawa tayo ng mga bagay na mabuti, mga good works na yan, minsan ang nalulook forward natin yung mga benefits na maaari nating matake. So, madalas po na nandyan yung point na susunod ako kung gagawin ko to kung ganong point ng life natin, yung kung or yung kung if. Pero tandaan po natin na apart from Him or Jesus, there is no real blessing or blessing po. Kaya mali po yung nagiging motivation natin na ah, mali po yung nagiging motivation natin sa point na gumagawa tayo ng mabuti kasi tinitingnan natin yung mga benefits na maaari nating makuha sa Panginoon. At dahil po doon, nagkakasala tayo at patuloy pa rin naman pong ipinakita ng Lord na nandyan siya, ginawa niya na yung point na niligtas tayo, makasalanan pa lamang tayo. So sabi nga po sa Romans 5:8, chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, yun po yung pinakamalaking blessing na natanggap ng lahat ng tao or lahat ng mananampalataya. Kasi umpisa pa lang makasalanan pa po tayo ay namatay yung Diyos para sa atin. Hindi natin ito deserve pero pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama yung kanyang nag-iisang anak para mabayaran lahat ng kasalanan natin. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin, yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin na tingin natin makakapagligtas sa atin, hindi po yun magiging fruit or isa nating key para patuloy nating pagmalaki yung sarili natin sa Panginoon. Dahil malinaw po na sinabi dito na makasalanan tayo, umpisa pa lang. Pero yung Diyos, pinagkaloob niya sa atin yung kanyang nag-iisang anak. At yun po yung isa sa pinakamalaking blessing na meron po tayo sa atin pong buhay. Next po. Pangalawa, to prove myself to other people. So, we tend to change because we want to prove ourselves to other people. Gusto nating patunayan sarili natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Isa po ito sa habang inaral ko po siya, nakita ko na isa po ito sa napaka-timely, lalo sa mga kabataan at mga nag-aaral po. Tapos, may tanong po ako, kilala niyo po ba si Johnny Bravo? O may nakapanood na po ba sa inyo kay Johnny Bravo? Pwede ko po bang makita yung kamay? Kung sino po yung nakapanood na sa inyo sa cartoons na to. Ayan, si Kuya Aaron. Si Kuya Aaron. Tsaka si Ate Shane. So, ayan. Ito po si Johnny Bravo ay isa po siyang cartoons na bata pa po ako na to eh. So, siguro po mga ganong point. Elementary days. So, si Johnny Bravo, isa siyang character na handa niyang gawin yung lahat. Masaktan man siya, maging iba man yung tingin sa kanya ng ibang tao, or pilit niyang ifinipit yung sarili niya sa tao or sa lugar or sa situation kahit hindi na yun nakakabuti sa kanya. So, dun po umiikot yung story ni Johnny Bravo. And ito po ay halos similar din po sa atin bilang isang mananampalataya. Kasi we may want to fit in or win for approval, lalo po ng mga taong nakapaligid sa atin. Yung heart po natin ay nagsisik siya sa approval ng mundo. Pero ang pinaka nakakalungkot po, yung approval ng mundo na pilit nating hinahabol ay mga ungodly approvals or mga ungodly things na nagiging way para magkasala po tayo. So, dahil po dun sa mga ungodly things na yun, or mga ungodly approvals na pilit nating hinahabol, we wear a mask to hide our real selves. Kasi yun nga yung standards na gusto nating maabot eh. So para maabot natin yung standards ng mundo na to, para hindi tayo mapag-iwanan, para makapasok tayo kung ano yung napipilitan po tayong magsuot ng mask para maitago yung sarili natin. Which is napakalaking realidad lalo po sa mga kabataan. Kasi yung mga kabataan po, so nagdaan din naman po ako sa point na yun na gusto dapat trend, gusto dapat laging nakakasabay, gusto dapat part ako ng ganito, ganyan. So habang hinahabol yung mga approvals ng mundo na to, yung mga standards ng mundo na to, nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung identity natin. At dahil doon, napipilitan tayo magsuot ng mask para maitago kung sino po ba talaga tayo. At
gusto ko pong i-remind yung bawat isa, lalo pa kung may kabataan dito, na wala tayong maitatago sa Panginoon. Alam ng Lord kung ano yung desire ng heart natin, ng mind natin, at kahit anong klaseng maskara yung gusto nating isuot or sinusuot natin, hindi, nababatid ng Panginoon lahat ng nasa puso po natin. So, yung mask na yon, nagre-result siya sa pagtatago natin sa sarili natin para lang mag-fit sa mundong ito. So we are falling short of world's standard, which is one of the main problems. So yun nga po yung sinabi ko. Pinipilit ng tao na makapag-fit sa approval ng mundo na ito, knowingly na yung mundo po natin ay puno ng kasalanan and nagiging way siya para mismong tayo na lingkod ng Panginoon ay malaglag din po sa kasalanan. So we measure ourselves against other people and decided that we are more righteous. Dito naman po sa point na to, pinapakita na reciprocal naman siya. Kung kanina, sinisik natin yung approval ng ibang tao, kinukuha natin kung ano yung standard ng mundo na to, pero let's check our heart. Kung tayo na ba sa sarili natin, nagmamalaki na ba tayo? Kasi baka ang point naman dito, tingin natin mataas tayo. Tingin natin mas magaling tayo. Tingin natin mas matalino tayo, mas magaling tayo sa mga ibang taong nakapaligid sa atin. So, tandaan po natin na wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Even, yes, may mga tao talaga na gifted sa sabihin na po natin, gifted sila when it comes sa knowledge. Talagang matatalino yung mga bata kahit hindi nagre-review. So, tingin nila, mas matalino sila sa mga kaklase nila. Pero, yung point po na yun, let us check our hearts kasi, again nga po, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon dahil ang pinaka-point po dito, lahat tayo makasalanan at lahat tayo ay nagkasala. Yun nga din po yung sabi sa Romans 3:23, ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya umpisa pa lamang po, kahit ano pa man yung mga bagay na tingin natin nakakalamang tayo sa ibang tao, wala yan. Wala po lahat yan kasi lahat tayo ay nagkasala. So, ayun po. Next, naalala ko po yung isa po sa laging naka-post doon sa classroom namin nung high school ako, grade 8, grade 9. Sabi po doon, why fit in when you were born to stand out? So, yun po yung laging nare-remind sa amin ng teacher namin. Sabi po lagi sa amin ng teacher namin, why fit in when you were born to stand out? So, lagi niya pong pinapa-point sa amin yun. Especially kapag yung mga klase ko, nag-aaway-away, nagkakaroon ng problems when it comes po sa academics. Pero tayong mga Kristiyano, revise lang po natin ito ng konti. So, sabi po dito, why do you choose darkness if you were chosen to be the light? So, bakit natin pinipilit na mag-fit in sa mga makamundong bagay, sa mga bagay na hindi naluluwalhati ang Panginoon, if pinili tayo ng Panginoon para maging ilaw sa mundong ito? So, yun po yung isang reality din na makikita po natin dito. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay nilagay sa lalagyanan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, paglilinawin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So ito po ay address sa mga disciple ng ating pong Panginoon o lingkod ng ating Panginoon. So hindi po maitatago na tayo po ang ilaw ng sanlibutan ito. So para lang ba ma-prove natin yung sarili natin sa mga makamundong standards na ito? Para lang makapagsik tayo ng attention ng mga taong nakapaligid sa atin, pipilitin nating mag-fit sa mga ungodly things rather doon sa utos sa atin ng Panginoon na pinili tayo ng Panginoon na maging ilaw ng mundong ito. So, ayun po. Instead, we should be comparing ourselves to Jesus. Instead po na i-compare natin yung sarili natin sa mga standards ng mundong ito, makuha natin yung approval ng mundong ito, at we must compare ourselves to Jesus. Na makita natin na
nakikita ba sa buhay ko, personal na buhay ko, yung image ng Panginoon? So, finding we fall a long way short of God's standard and discovering we desperately need a Savior. So, instead na i-compare natin po yung sarili natin sa mga makamundong bagay o mga standards ng mundong ito, makita natin na dapat yung image ng God yung nakikita. I-compare natin yung sarili natin sa Panginoon. Doon hindi po talaga natin maaabot yung characteristics, standards ng Panginoon. But we are seeking to be more like Jesus. Makita sa atin yung pamumuhay, makita sa atin yung image ng ating Panginoon. Pangatlo po, to prove myself to myself. Para mapatunayan mo yung sarili mo sa sarili mo. So, ano po ba yung pinapakita dito? Another common reason why we want to change is so we can feel good about ourselves. So, gusto nating magbago para sa ikabubuti ng sarili natin. Wala naman pong masama kung magbabago tayo para dun sa ikabubuti natin. Pero, yung po bang pagbabago na sinisik natin para sa sarili natin ay nagiging masyadong self-centered, nagiging selfish na to the point na ang point na lang ng lahat ay umiikot sa'yo at hindi mo na nakikita yung mga bagay na nakapaligid sa'yo or sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, tignan po natin dito. We want to think ourselves as formers or dati akong ganyan, dati akong ganon. So, para ma-prove natin yung sarili natin, para maipakita natin na nagbabago tayo, lagi natin sinasabi na, dati akong makasalanan ngayon hindi na. Dati akong may anger issue ngayon hindi na ako nagagalit. Dati akong kumukupit sa nanay ko, pero ngayon, hindi na. So, ginagawa natin na former yung sarili natin, o mga dating ganito, dating ganyan, para hindi sa atin ma-blame yung mga bagay-bagay. Kasi nga, we are seeking for good para sa sarili natin. Nagiging sentro yung sarili natin. If we sin, we let ourselves down. Diba po, pag nagkakasala tayo, nakakaramdam din tayo ng guilty. Kapag nagkakasala tayo, ang nararamdaman natin ay nasasaktan natin ng sarili natin at bumababa ang ating self-esteem. So, nakasentro siya sa sarili natin. Sa sarili lang po tayo nakapoint. Hindi natin nakikita ang mga pagkakamali o mga offense natin sa Panginoon. Dahil nga you are seeking for change sa sarili mo lang po yung iniisip mo. And pag nagkakasala ka, hindi na napupunta or nagkakasala tayo, hindi na napupunta yung mind natin sa nasaktan ko ba yung Panginoon? Nasaktan ko yung feeling ng Panginoon? Ano kaya yung nararamdaman ng Panginoon sa pagkakasala na nakomit ko ngayon? So, dahil po doon, ang nangyayari, nagiging self-centered. Yung pagiging self-centered na yun, ay lalong napupol sa pagkakasala. At sabi po dito, ang nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal-banal ang Panginoon at ng mga hukbo. Ang hukbong lupa ay napuno ng kanyang kagalatian. Bakit ko po pino-point out yung tatlong point ng sinabi na banal-banal ang Panginoon? Para po ipakita na yung Panginoon ay apart sa kasalanan, which mean hindi po siya nagkasala. At yung Panginoon ay hindi nalulugod o hindi natutuwa sa mga kasalanan na ginagawa natin. Kaya instead of thinking kapag nagkakasala tayo na, ano kayo magiging tingin sa akin ng ibang tao? Ano kayo magiging tingin sa akin ni nanay, ni tatay, ng kaibigan ko? Nakakalimutan natin na yung Panginoon ay galit sa kasalanan. Hindi siya natutuwa sa kasalanan. Dahil nakakalimutan natin yung karakteristik ng Panginoon na siya isang banal, na never siyang nagkasala at kung ano yung mararamdaman niya sa mga pagkakasala na nakomit po natin. Ang Diyos ay napapuot sa kasalanan at sa makasalanan. So, yun nga po yung sinasabi dito or doon kanina sa chapter sa Isaiah na binasa ko po. So, last point po, doon po sa book. So, kung kanina na-tackle na po natin yung tatlong point. Ngayon po, meron po doon sa book sa isang part na about naman po siya sa justified by grace. So, alam naman po natin na once justified, is forever justified. So, bibigyan po dito ng linaw yung tatlong point po kanina na atin po inaral. May question po dito. Sabi dito, what's wrong with wanting to change so we can prove ourselves to God or other people or ourselves? Ano po ba yung mali talaga or nagiging way para masabing mali para ma-prove natin yung sarili natin sa Diyos, sa tao, at mismo sa sarili natin? Trying to impress God, others, or ourselves put us at the center of our change project. Kasi nagiging sentro
tayo mismo sa sarili natin. Yung nagiging project, ikaw magbabago ka kasi nga, ang tingin mo yung standard ng mundo, yung magiging tingin sa'yo ng ibang tao, magbabago ka kasi para may impress mo yung Panginoon, magbabago ka kasi gusto mo sa sarili mo, ikaw lang yung makita ng mga tao. So, alam niyo po yun, nagiging project mo yung sarili mo, hindi mo na nakikita kung ano ba yung gusto ng Panginoon na tamang pagbabago sa buhay. So, ayun po. And yung point na nakasentro tayo sa sarili natin, it is done for our own glory, kasi nga po yun po yung nagiging way para magkasala tayo. Nagiging equivalent siya sa kasalanan. So, hindi nga po nalulugod o hindi nalulugod yung Diyos sa kasalanan na nagagawa natin, ng mga kasalanan na nakukumit natin. Kaya yung pagbabago na dapat, change nga po, yung pagbabago na maganda dapat na may dudulot ay nauuwi pa po sa kasalanan. Ang kasalanan ay pamumuhay na nais ko kaysa sa nais ng Diyos sa akin. So instead na mamuhay tayo sa nais ng Diyos sa atin, namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan. Nag-uuwi or nagiging point po para magkasala tayo at mapalayo tayo sa ating Panginoon. So, rejecting God as our Lord and wanting to be our own Lord. Rejecting God as Savior and wanting to be our own Savior. Sa point po na to, ang gustong ipakita ay dahil nga po we are seeking for approval ng mundo, ng sarili natin, or magpa-impress sa Panginoon, minomold natin kung ano yung characteristic mismo ng Panginoon. Nire-reject natin yung characteristic or yung mga katotohanan ng Panginoon and ginagawa natin siya as our Lord. Yung Lord na standard natin mismo yung bumuo. Nakukuha niyo po yung point? Nagigets po? Ginagawa natin siyang Diyos sa kung ano lang yung nais natin. Ginagawa natin siya tagapagligtas sa kung ano lang yung nais natin. And hindi po yun tama. Isang malaking kamalian po yung point po na yun. Na ginagawa natin yung Diyos sa kung ano lamang po yung nais nating makita sa Kanya. So ito po yung kanina sa may justify. Another word for proving ourselves is justify. So gina-justify natin yung sarili natin. We want to justify ourselves to demonstrate we are worthy of God or respectable in the eyes of other people. So pinipilit natin na okay tayo. Pinipilit natin na ganito dapat yung maging standard para lang maging okay din tayo sa mundo, sa mata ng ibang tao po. Next po. But we are justified only through faith in what Christ has done. So, tandaan natin, tinuring lamang po tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon at sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. So, yun po yung point po dito. And dito po sa may isang storya, may isa pa din pong pagpapakita about sa justification sa story ng Bible, ay dito po sa Lucas chapter 18, verse 19 to 14. Pwede po ba akong mag-ask ng volunteer na magbabasa po dito? Any volunteer lang po. Ay. Ayan. Kahit sino lang pong gustong mag-volunteer na basahin po itong Lucas chapter 18, verse 9 to 14. Sige po, ako na po babasa. Pastora. Sige po. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maninino ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin ng isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itaas.
And po, thank you po, Pops. So, dito po sa story na to, alam ko naman po na familiar din po yung karamihan dito. So, between dun sa Pariseo and then sa tax collector, sino po ba ang naging tinuring na matuwid? So, ang Pariseo po, pinag-pray niya yung sarili niya. In-enumerate ng Pariseo kung ano po yung mga bagay na ginawa niya, yung mga mabubuting gawa na ginawa niya. Pero yung tax collector didn't think he was impressive. Yung nga po, inaamin pa ng Pariseo kanina na isa siyang makasalanan. Sabi niya na hindi siya karapat-dapat. So, between them, yung Pariseo, tinatry niya na i-justify yung sarili niya. Pero, hindi siya na-justify. Siya tinuring na matuwid. Pero yung tax collector, na nag-rely sa mercy ng Panginoon, he was justified. Kasi yung point po kanina nung nag-pray sila, nakikita po natin yung differences. Kung sino yung may tapat na puso sa Panginoon na nagsasabi na isa siyang makasalanan and handa siyang magbago at inaamin niya na yung Diyos lamang yung kailangan niya sa buhay niya. At yun po yung pagpapakita bakit naging justify or ginawang matuwid yung Pariseo. When we try to prove ourselves by doing good works or by prove ourselves by our good works, we're trying to say or to saying that the cross was not enough. Sabi natin na yung mga ginagawa natin mabubuti, so kanina po in connection, ay nagpapakita na okay to, ginawa ko to, naluluwalhati yung Panginoon dito. So, pinipilit natin na ipakita na hindi enough yung ginawa ng Panginoon sa cross. Alam po natin kung gaano ka-cruel yung pinagdaanan ng Panginoon. Gaano kahirap yung pinagdaanan ng Panginoon doon sa cross. And enough po yung ginawa ng Panginoon doon. Enough yun para maipakita na tayo ay ligtas at maipakita na yung mga bagay na ginagawa natin mabubuti ngayon, walang magiging ambag sa kaligtasan na meron po tayo. Kasi nga po, gusto ko pong ipagdiinan din na yung good works na ginagawa natin, bunga po yan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Bunga yan ng faith natin sa Panginoon. And hindi magiging way na yung good works na meron tayo, ginagawa natin, ay magiging way para maligtas tayo sa kabayaran ng mga kasalanan na meron po tayo. Ulitin po yung verse or yung sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas pumagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalakihan sila. Wala po tayong may pagmamalaki sa atin pong Panginoon. So, kasalanan lang naman po talaga yung ambag natin kung titignan natin sa salvation na meron tayo. Kasalanan lang talaga. Yun lang po talaga yung ambag. Sana po maipamuhay natin yung point na yun na wala tayo talaga may pagmamalaki sa Panginoon. Pero opportunity na tayo po ay nakakapag-serve sa atin po Panginoon. Sabi po doon sa may last na part nung mismong book, many people change their behavior but their motives and desire are still wrong. So their new behavior is no more pleasing to God than their old behavior. Meron pong kwento behind po dito. Sa isa pong lugar, yung hari, okay siyang mamuno. Natutuwa sa kanya ang mga tao, mga nasasakupan niya. And then, merong isang farmer na nagtatanim siya ng mga carrots. So, carrots yung tinitingnan niya. And dahil natutuwa yung farmer na yun sa kanyang hari, lahat ng inani niya, binigay niya sa hari. So, dahil po doon, natuwa yung hari doon sa farmer na yun. Ang ginawa nung hari, binigyan siya ng reward. Binigyan siya ng reward in form of material things. And unexpected po yun doon sa farmer. So, yung farmer na yun, hindi siya, masaya siya. And then, nabalitaan niya ng isa din taga doon sa kaharian na yun. So, yung taga doon po sa kaharian na yun, dahil nabalitaan niya, pumunta siya doon sa palasyo, nagdala po siya ng kabayo. Nagdala po siya ng kabayo. Tapos po, pagdala niya ng kabayo, sabi lang nung hari sa kanya, thank you. Tapos, ang iniintay po nung pumunta na yon, yung reward niya na manggagaling po sa hari.
Pero ang sabi lang po nung hari, thank you. Tapos doon na nga po nagreklamo yung pumunta nila. Bakit yung farmer na yun, binigyan mo siya ng reward, binigyan mo siya ng lupa, binigyan mo siya ng mga material things. And doon sabi nung hari, doon sa nagbigay ng kabayo sa hari, tama yung behavior, or yung behavior mo binago mo, pumunta ka dito. Pero yung motive mo, bakit mo binigay sa akin yung kabayo na to, is mali. Nakuha niyo po yung point. Natutuwa yung nagdala ng kabayo na yun sa hari. Pero, kaya lang naman siya pumunta doon para makuha yung benefits kung sakaling magkaloob yung hari sa kanya, katulad ng ginawa ng hari doon sa farm. So, gusto ko pong basahin mismo directly yung dito sa connection ng picture po na yan sa may book na nakalagay po or nakakonect po dito. So, wala po siya sa screen, babasahin ko na lang po. Holiness is new affections, new desires, and new motives that then lead to new behavior. Pagiging banal po yung pinag-uusapan. If you don't see your sin as completely pardoned, then your affections, desire, and motives will be wrong. You will aim to prove yourself. Your focus will be consequences of your sin rather than hating the sin itself and desiring God's in its place. Many people change their behavior, but their motives and desire are still wrong. So their new behavior is no more pleasing to God than their old behavior. So, maaari po natin ditong i-connect yung tama ang motibo pero mali ang pamamaraan. O pwede maaaring mali ang pamamaraan pero tama ang motibo. Pero dahil po sa mga point na nagiging cause siya ng pagkakasala, hindi pa rin po nagiging pleasing yun o hindi siya nakapaluwalhati sa Panginoon. So, ito po yung part na yun. Sabi doon, we don't change so we can prove ourselves to God. We are accepted by God so we can change. God gave us a new identity, and this new identity is the motive and basis for our change. So, yung pagbabago na dapat makita sa buhay natin, isang identity na mismo Panginoon yung nagkaloob. Hindi yung pagbabago na ninanais natin kasi nakatingin pa rin tayo sa mga standards po ng mundo na ito. So again po, we are accepted by God so we can change. Yung pagbabago pa rin na pinopoint po natin dito ay nanggagaling sa Panginoon. God give us a new identity. Panginoon lamang po ang pwedeng magbigay sa atin ng new identity. And this new identity is the motive and basis for our change. Yung pagbabago na godly. Yung pagbabago na nakikita sa atin yung image ng Panginoon. At hindi po yung pagbabago na nagsisik sa approval po ng mundo. Lang po. Ayun. So, ano po ba yung magiging personal na application po natin doon sa napag-aralan natin kanina? So, una po, have the right view of God. So, kilalanin natin ng mabuti yung Panginoon. Alamin natin kung ano yung place ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po yung binomold yung Panginoon, yung image ng Panginoon sa gusto lamang natin. And tandaan natin na siya yung Diyos na banal, hindi po na lulugod o tutuwa sa mga pagkakasala na ginagawa natin. So, hindi natin kayang i-prove yung sarili natin sa Panginoon. I mean, yung mga bagay na ginagawa natin, kung yung mga mabubuting gawa na tingin natin makakapag-angat sa atin sa ating posisyon sa Panginoon, sana po ay mabago po yun at makita natin kung sino po ba talaga yung Diyos sa buhay natin. Sa anong paraan natutuwa yung Diyos sa buhay natin at kung ano yung pagbabago ng nais ng Diyos sa buhay natin. At para paggawa po natin yun, kailangan nating magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. So, kamusta po ang inyong Bible reading? Kamusta po ang inyong prayer time, quiet time sa Panginoon? Maayos pa po ba? Nakakausap pa po ba natin ng Panginoon? Nakakasabay po ba tayo sa ating 9 p.m. habit, sa ating daily Bible reading? Or bibigay pa po ba tayo ng sapat na oras para kausapin yung Panginoon at hayaan siya na maging driver ng ating buhay? Pangalawa po, have the right view of yourself. Or
magkaroon tayo ng tamang pananaw sa atin pong sarili. So, wala tayong kayang ipagmalaki po sa Panginoon. Wala tayong kayang maipagyabang sa atin pong Panginoon. Makasalanan po tayo. And tandaan natin, yung existence po natin sa mundong ito ay nakadepende lamang sa Panginoon. Ang buhay natin po ay galing lamang po sa Panginoon. So dapat sa sarili natin, alam natin kung ano yung dapat nating ipamuhay, ano ba dapat yung mga ginagawa ko na maluluwalhati dapat ang Panginoon sa ating buhay, sa personal na buhay, sa ating kung pang-araw-araw na buhay. So, kilalanin po natin din yung sarili natin kung namumuhay pa po ba tayo ng ayon sa kung ano po yung nais ng Panginoon. And last po, have the right view of gospel. Appreciate po natin yung magandang balita ng ating Panginoon. Appreciate natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. I-appreciate po natin kung gaano kabuti yung Panginoon sa buhay natin. Na we are undeserving po sa gospel na ito, sa kaligtasan na ito, pero pinagkaloob sa atin ito ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, sa gospel, ang ambag lang talaga natin ay K or yung kasalanan. Wala tayong ibang maiaambag. Pero napakabuti ng Panginoon dahil pinagkaloob niya sa atin yung kaligtasan. So, kung appreciate natin yung gospel, makikita natin yung ano dapat yung tamang way ng pamumuhay natin. Makikita natin kung ano yung position natin at kung paano tayo inangat ng Panginoon sa position na yun. Which is yung pinapertain ko po na position is yung napakalaki nating problema when it comes sa kabayaran po ng mga kasalanan natin. Kasi pag alam po natin yung gospel, alam natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung pagbabago na gusto natin sa sarili natin o yung pagbabago na nais ng Diyos sa atin, madali siya. Hindi siya nagiging ungodly. Yung pagbabago na yun is yung pagbabago pa po na makaka-reach ng other people para magbago din sa kaluwalhatian or sa ikabubuti din po. Or para sa ikabubuti din po nila at para din po mabigyan ng luwalhati yung Panginoon. At hindi po yung pagbabago na nakasentro lang sa atin. So, ayun lamang po. Tayo po ay manalangin po sa glit. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na to, sa patuloy po na pagbibay sa amin sa gawain namin ngayon. Thank you, Lord, sa pagpapakita na yung hindi namin kayang may pagmalaki yung sarili namin sa inyo. At yung mga pagbabago, Panginoon, na ninanais namin ay dalangin namin ay patungo, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, sa image mo, Panginoon, na maging katulad mo kami. At hindi, Panginoon, yung pagbabago na sinisik namin yung image ng mundong ito, ng mga ungodly things, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po yung patuloy na excuse me po, mangusap sa buhay po ng bawat isa, na Panginoon, kung ano man po yung desire ng puso namin tungkol sa pagbabago, ay patuloy na ikaw po yung makita at ikaw, Panginoon, yung patuloy na maging sentro ng lahat at hindi po sa sarili lamang namin. Alam namin, Panginoon, na nababatid po ang puso ng bawat isa at nagsisik po kami ng help, Panginoon, na maitama po namin ito kung kami po ay mga nagkakasala. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name I pray. We pray. Amen. Ayan, salamat po sa Lord sa gabing ito, sa ating time para pakinig ng kanyang salita, makapag-Bible study. At kaunting recap lamang din po sa ating mga pag-aaralan. To summarize yung ating pag-aaral ngayon sa book or Bible study na ito. Title ulit ay Why Would You Like to Change? So nakita natin yung 3 points or possible questions sa binanggit ni Ate Charlene kanina. Una, yung to prove myself to God. Pangalawa, to prove ourselves or to prove myself to other people. Pangatlo, ay to prove myself to myself. Okay, so sa part 1, nakita natin to prove myself to God. Sometimes gusto nating impress yung Diyos, but sinasabi ng salita ng word na only Jesus can do it. And satisfied na yun through Jesus, by the blood of Jesus. Pangalawa, to prove ourselves to other people. Gusto kasi natin minsan or madalas siguro mag-win ng approval sa mga tao, sa mundong ito, sa iba. At sinasabi din ng Ate Charlene kanina, na-check din natin yung ating heart.
if yung desire ba natin ay worldly. At sinabi din niya dito, why fit in doon sa standard ng mundo na ito? If ikaw, nasang Kristiyano, ay already chosen to stand out o maging ilaw ng mundo. Why fit in or maging dark doon sa darkness ng mundo ito? Okay? So, pangatlo, to prove to ourselves. When we sin, nakikita natin yung ating parang sarili. Tayong lagi nag-stand out. Pero hindi natin nakikita pag sin tayo. Nagkasala ako sa Diyos eh. Diba? Parang sa sarili pa rin natin tayo tumitingin. At next ay we are justified by grace. Or binanggit na din yun. We are justified by grace. Minsan kasi in-impress natin yung Diyos, yung iba, yung sarili natin. Pero sabi nga, parang at the end of the day, parang kung ganun yung ginagawa mo or thinking natin or by heart yung ginagawa natin, parang yung nasa center stage, parang tayo na lang eh. Wala yung Diyos sa buhay natin. At nabanggit din niya dito kanina from Lucas chapter 18 verse 9 to 14, yung nagpe-pray, yung Pharisee, tsaka yung tax collector, makikita natin dito. Yung pagmamataas ng isang pareseo at yung pagpapakumbaba naman, the way mag-pray ang yung tax collector na yun. And minsan, yung motive natin, tama, pero yung pamamaraan natin mali. Vice versa din. Minsan mali yung pamamaraan natin, pero yung motive, tama. At the end of the day, hindi yun yung tatanong pa rin natin sa sarili natin, nakakalugod ba yun sa Diyos? Okay? Kung hindi, then hindi yun yung tamang way para i-apply natin yun sa ating buhay. At sa application natin, sa huli, kailangan or binigyan tayo ng tatlong pananaw ng Ate Charlene dito. Una, magkaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos. Pangalawa, magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating sarili. Pangatlo, ay magkaroon tayo ng tamang pananaw sa gospel, sa mabuting balita ni Kristo. Okay? So, yun lamang po yung ating pag-summarize sa ating Bible study sa gabi nito. At kung may mga katanungan po kayo, ay maaari po kayong tumawag or mag-chat sa ating Pops Allen. Alam ko, 100 pesos po per message sa kanya o tanong. Na joke po. Libre lang po yan. Para pa-Gcash na lang daw po. So yun lamang po sa ating gawain today. At further announcement lang po. EBM po natin ay sa Thursday sa mga elders. At pag-pray din po natin, sama natin sa prayer ang Pastor Alexis sa darating na Sunday. Siya po yung preacher that time. At next week, kung di nagkakamali, ay tuloy pa rin yung ating Bible study series. How are you going to change yourself? Yun naman po ang ating topic. Sa pangatlong series natin na ito. Ang magde-devotion po dito or ang ating facilitator po natin dito ay si Ate Cynthia at si Tita Cherry Pascual. Okay? So, alam ko, nagre-ready na po sila at mukhang handa na. Pero, next week na lang na. Okay? So, yun lang po sa gabing ito. Salamat po sa Diyos sa buhay ninyo dahil naka-attend po kayo dito sa ating Bible study pang mas mag-improve or mas mapalalim natin syempre ang ating buhay spiritual. Okay? So, salamat po. At sa gabi pong ito ay inaanyayahan ko po na tayo manalangin. Tito Boy, nandyan po ba kayo? Hello po, Tito Boy. Tayo po ay manalangin. Dinig po ba? O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat.
Salamat Panginoon sa gabi na ito na kahit na nagkakaproblema Panginoon yung aming signal ay naging maayos pa rin Panginoon yung pagkaunawa sa pag-aaral na ito. Dalangin namin Panginoon na lagi mo po kaming ingatan at gabayan mo kami Panginoon sa aming mga gawain ito. Nawa Panginoon ay ang mga kapatid namin Panginoon na gaya ko po ay nag-start po ulit akong maka-attend ngayon at dalangin ko na yung pang ibang kapatid Panginoon ay makasama rin sa pag-aaral ng iyong salita. Alam po namin Panginoon na kayo yung makagagawa nito upang ang lahat po ay makatugon. At dalangin namin Panginoon na kayo po yung matuloy na mag-ingat sa amin at pagkalooban po ng wisdom at pagpalain niyo po ang lahat. Ito po ang aming panalangin na may pupulit pa salamat sa matamis sa pangalan yun ako si Jesus. Amen. Thank you po. Okay po.